Hey, hello! Magandang umaga, magandang gabi sa ating mga kababayan. Wednesday na yata dyan sa Pilipinas, no? It's 8:40 in the morning sa Pilipinas. Yeah, 8:40 in the morning. Dito naman po, late ito ng almost 13 hours. Martes pa lang po dito ng gabi. It's 7:40 ng gabi, mga kababayan. Hi! Good evening! Sabi ni Evelyn Berena, Maricor Felix, and Divine Bacani. Live na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Facebook Live. Rylen Aclaro Abergas, good morning Ka Eric. Roy Fona Gonzales, good morning Ka Eric. Good morning, sabi ni Rachel. Ayusin ko lang Rachel, ang ating yan na. O, pwede na. Gandang morning Ka Eric, mag-ingat ka always, sabi ni Rachel Tapulado. And si Ran Yen and Atoy Vlog 24. Hello, boss Ka Eric. Sunny Boy Rosales. Hi Ka Eric, good morning dito sa Pilipinas. Mag-ingat ka. Thank you, Sunny Boy. Andyan na si Roy Funa Gonzales. Sino pa mga nandito? Ayan. Magandang araw sa ating lahat. Uy mga kababayan, sabi ni Yolanda, magandang umaga. Vanji Smiler. Good morning Ka Eric, watching from Sydney, Australia. Thank you, Vanji. Si G. Zorklade. Patay na mga Pilipino kung si Buying Rimulya mag-ombudsman Ka Eric. Yeah, I agree. Albert Bonita, good morning Ka Eric, ingat po. Yeah, salamat sa mga bumabati at nagbibigay ng inyong concern para kay Ka Eric. So magsisimula na po tayo mga kababayan, at in between ng ating talakayan ay susubukan ko po na kayo po ay mag-greet, mabasa ko yung inyong mga messages of solidarity at ganoon din po ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga pagsuporta sa ating talakayan. Connie Kepis, good morning Ka Eric, watching from La Trinidad, Benguet. Uy, malayo-layo ang lugar mo. Maraming gulay dyan, ma'am. Ganon din kay Nerly Dipita de la Cruz. At sino pa mga nandito? Ay Panema 38. Si Albert Bonita, ayan. Mga kababayan, maganda po ang inaugural speech ni newly elected at bumabalik na alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, si Yormi. Pinangalanan po niya ang mga sindikato sa pangungulimbat ng kabanang bayan sa lungsod ng Maynila, na halos umabot sa 10 billion pesos ang mga inutang na pondo isang buwan bago po pumasok ang eleksyon. Esperanza Khan from Cebu City, and sino yung isa? MJ Sakalam, ayan, good morning. And si Arlene 358, ayun. Sinabi ni Mayor Isko Moreno yung mga pangalan nila, pati yung mga sindikato sa Zoning and Planning Division, na sila yung mga nag-a-assess ng mga property, mga business permit. Pinangalanan niya, magandang take-off niya kaagad mga kababayan, sapagkat kanyang pinuntuhan yung katiwalian, yung paglulustay at pangungulimbat sa pundo ng bayan. Mantakin mo may isang empleyado o tatlo na mga top-notcher sa pagpapalusot ng mga cash advances. Umaabot hindi sa tag 5 million mahigit tag 600 million pesos. Yung isa umabot pa ng 1.1 billion pesos ang kanyang cash advance, mga kababayan. Abogado. So iniisa-isa pang pagbibigay ng pangalan ni Mayor Isko Moreno, at ang sabi niya, within 1 week mag-submit kayo ng inyong mga liquidation report kung saan napunta, anong pinaggamitan at saan ang mga perang ito. Mantakin nyo umabot ang total sa mga 10 billion pesos. At
ang buong budget pala ng lungsod ng Maynila bawat taon mga nasa 20 billion. 60% niyan PS o yung tinatawag na personnel services, sahod at mga allowances ng mga empleyado ng lungsod ng Maynila. So mga that's around 12 billion. So ang operational expenses para po sa mga gastusin sa kuryente at iba pa, umaabot lang po ng mga 8 billion. Pero ang utang nila na iniwan ng umalis na alkalding natalo ni Mayor Hani Lacuna ay umabot po ng 10 billion. Hindi pa niya nakita ang iba pang mga utang. Maganda po yung pinunto ni Mayor Isko Moreno. I think they are taking off on the right wing sa tamang paglipad ng lungsod sapagkat inuna niyang ibulgar at he draw the line si Yorme hinggil po dito sa katiwalian na siyang nag-uok-ok na parang anay sa ating gobyerno. And we congratulate Mayor Isko Moreno for the courage to publicly identify itong mga involved sa posibleng katiwalian, pati na po ang kanyang paggiit na dapat matrace kung saan napunta itong umabot sa mga 10 bilyon na mga pagkakautang at mga cash advances na naganap isang buwan bago ang halalan at halos walang pundong iniwan para kay Mayor Isko Moreno. Ganyan din po ang ginawa ni Gwen Garcia, ang kapitoko, no? At ayaw pang tanggapin na talunan na siya by more than 300,000 votes ang naging kalamangan ni newly elected Governor Pambari Quatro, no? Itong hindi naman ito politically known as a political figure in Cebu, subalit tinalo po itong may pagkahambog din at kapituko sa kapangyarihan na si Gwen Garcia. At ngayon nga po ayaw pa niyang umalis ng Kapitolyo sapagkat kumuha pa siya ng bahagi ng building ng provincial capital na doon siya mag-uopisina. Hindi malalaman kung bakit, anong purpose niya. Talunan naman siya. No, yun, baka inaantay niya na mag-ombudsman si Boying Rimulya at gagamitan nila ng pang-aabuso at mga panggigipit upang ipasuspend na naman ang mga ina-identify na mga local officials na naka-align sa Duterte political camp. No, hindi malayong mangyari yan sapagkat yan ang track record at yan ang purpose nila Boying Rimulya. Bakit nga ina-ambisyon na i-appoint siya ni Bongbong Marcos Jr. bilang ombudsman. Ayan. And I hope nakapanumpa na po itong pilit na pinipigilan ni Coco Pimentel na maging congressman at uupo na dahil nanalo naman talaga itong outgoing mayor at ngayon ay newly elected na naman bilang congressman sa Marikina, si Mayor Marcy Chodoro, na pilit hinaharang ni Coco Pimentel ang kanyang pagkakaupo bilang kongresista. So may pinaringgan kanina din si Mayor Isko Moreno sa kanyang inaugural speech, no? Ang mga congressman na abusado sa Maynila, lalo na ito, alam natin sinong tinutumbok niya, itong si Benny Abante at itong si Joel Chua na nagsisilbing mga attack dogs ni Martin Romualdez upang atakihin at wasakin ang mga Duterte political camp, no? At may mga ginagamit silang mga lupaing pagmamay-ari ng local government ng Maynila na hindi po dumaan sa Memorandum of Understanding o wala pong parang kasulatan o kontrata, basta na lang pinagamit sa kanila. At ito po ay, sabi ni Mayor Isko Moreno, ipapatigil niya. Lalo na po yung mga sindikato sa loob ng City Planning and Zoning Division. Maganda po yan. At tayo po ay bumabati at na nakikipagkaisa sa take-off po ng mayor ng lungsod ng Maynila. At ganon din po sana ang maging buwelo ng direksyon ng bagong upo na gobernador ng probinsya ng Cebu, mga kababayan. So pag-usapan po natin una itong tungkol sa tinatawag na ano ang mga nakasaad sa saligang batas na mga characteristics and requirement
ng isang ombudsman. At sinabi ko na po nung nakaraang live stream natin na ang ombudsman po ay nagsisilbi pong tagabantay sa kaban ng bayan, na hindi po ito nakawin, hindi po ito sakmalin ng mga magnanakaw at mga buaya at abusado at mapanglustay sa pundo ng bayan na mga politiko, except sa presidente yata and vice president, na hindi niya primary yan nasakop. No? Although, kung ilulusot ni Marcos at ipipilit na paupuin at i-appoint si Boying Rimulya na ombudsman, alam natin na tinatarget niya nila ni Marcos at nila Romualdez na stretch ang limit ng tinatawag nilang powers of the ombudsman to investigate, sapagkat tinatarget niya nila na ipitin at pilipitin pa ng todo at supilin si Vice President Sara Duterte, dahil alam nilang hindi makakabuelo ang kanilang gawa-gawa at walang kwenta at basura na impeachment complaint na ngayon po ay nakatiwangwang na, good as dead na ito sa Senate Impeachment Court, mga kababayan. So ano pa po ang pag-usapan natin dito? Lilinawin po natin, ang ombudsman po ay may fixed term po yan. Ang pagkakaalam ko ay 4 years o 5 years ang term ng ombudsman. So, kung 2025, I think baka 6 years nga, no? Ang term, kasi parang 2019 na appoint si Justice Martirez bilang ombudsman. So, 2025, 6 years ang termino ng ombudsman. Ang pinaka-function ng ombudsman, sila po ang nag-i-investigate. Sila po ang nagdidisiplina, sila po ang gumagawa ng kaso at ipinapaakyat sa korte sa Sandigan Bayan kung salary grade 27 and above, and then sa Regional Trial Court kung below salary grade 27. That includes pati barangay officials and up above. No, mga kababayan, except without going beyond the traditional respect and courtesy, hindi po yan ginagawa ng ombudsman sa vice president at sa presidente, sapagkat mga impeachable officers po yan o impeachable officials. Okay. Ano po nakasaad? So, anti-corruption crusader. Parang tagabantay, tagagwardya ng mga kaban at pundo ng bayan at ari-arian ng mamamayan ang ombudsman. At sila po ang nagbibigay ng karampatang aksyon, investigasyon at mga proseso ng pagsasagawa ng paglilitis na bibit-bitin nila sa karampatang korte. Okay? So, mahalaga po ang papel ng ombudsman. Ito po ay kinoconsider as constitutional body. At ang umuupong ombudsman, bagamat ito po ay appointed ng presidente, ito po ay considered as impeachable official. Hindi po ito basta-basta matatanggal, maliban pa sa fixed term, kung hindi siya mag-resign at may mga reklamo sa kanya, hindi po ito basta-basta natatanggal unless ma-impeach po ito at ma-convict sa impeachment trial court ng Senado, mga kababayan. Mayroon pong isang kasaysayan natin na pinapa-impeach yata yon ni Noynoy Aquino at hindi tinapos ang trial sapagkat nag-resign na lang siya. I'm talking about former ombudsman Merceditas Gutierrez, na naging ombudsman po yon na appoint sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. At minarkahan po ito ni former President Noynoy Aquino, pinag-initan niya at tinrabaho po ito. At dahil po sa kagipitan, hindi na niya inantay pang magkaroon ng trial sa Senado. Nag-resign na lang po itong si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hindi ka rin po pwede maging ombudsman o ma-appoint ka o mag-apply ka kung hindi ka po abogado, mga kababayan. Kailangan abogado ka po kasi magiging special anti-graft crusader and prosecutor ang iyong katayuan. Okay. Ano po ang nakasaad sa Article 11, Section 8 ng ating saligang batas sa mga characteristics ng isang ombudsman? Kung bakit wala ito at hindi po ito makikita sa kasaysayan ng pagkatao at record ni Boying Rimulya, lalo na ngayon sa kanyang pagiging Secretary of Justice sa ilalim ni Marcos Jr.
Ano po ang sinasaad ng konstitusyon? The ombudsman must possess probity and independence. Okay. So, explain po natin ano ang ibig sabihin ng saligang batas na ang ombudsman ay dapat mayroon siyang tinatawag na probity and independence. Pag sinabi pong probity, ikaw po ay walang mga bagahe. Wala kang track record na ikaw ay na-involve sa katiwalian, sa pang-abuso, o ano pa mang kaso o criminal record, o mayroon kang mga nakakaduda na mga ginawa o track record na nabulgar na sa publiko sa nakaraang mga katayuan mo sa lipunan. Yan pong ibig sabihin ng probity. Walang dungis ka dapat. Wala kang binibitbit na katarantaduhan at kalukuhan sa iyong sarili. Mayroon po ba ng probity value na ito si Boying Rimulya? Of course, wala. Mantakin mo ang anak niya. Nahulihan po ito ng high-grade kosh. High-grade marijuana po yan. High-grade na parang marijuana pero mas mataas na antas ang tama niya. At doon diniliber, no? Actually, nagkasuhan pa ito. Pumunta pa yan kay Pastor Kibuloy at in-interview pa namin ni Pastor Kibuloy sa SMNI special, no? Nung nandun ako sa SMNI, I think that was bago ako pumunta ng US, 2022. Yeah, October 2022. Maluha-luha yan. Tinakasan niya ang media doon sa Padre Paura sa DOJ office building at pumunta ng SMNI at nagpa-interview siya sa amin. Pinagtanggol siya ni Pastor Kibuloy at ako rin nag-interview sa kanya na hindi naman niya kagustuhan o hindi naman niya hawak at kontrol ang nangyari sa kanyang anak. Tama naman yun, pero yun pala, minaniobra niya rin ang kaso. Yun pong lumalabas na kwento. Kung kaya wala pa yatang 6 na buwan o wala pang 1 taon na dismiss ang kaso na ito. So, yan po ay binulgar din ni General Bantag, ang dating Bureau of Corrections Director, na mayroon ngang involvement ang kanyang pamilya, lalo ng anak niya, dito sa usapin ng illegal na droga. So, magpaganon pa, yan po ay very sensitive na mga bagay na nakakaapekto po sa tinatawag na sense of probity, na walang pagdududa, na wala kang kalukuhang involvement o wala kang katarantaduhang ginagawa na nai-involve ang public office and authority mo. Yan pong ibig sabihin ng probity. Independence, alam na po natin yan, mamaya puntahan natin. Dapat hindi ka kontrolado, hindi ka tuta, hindi ka puppet, hindi ka mercenaryo, hindi ka operator ng politiko. Yan pong ibig sabihin ng independence. Wala kang kinikilingan, wala kang pinapanigan, kundi katarungan, batas at katotohanan. Yan pong ibig sabihin ng independence. Okay. So ano po ang mga record ni Justice Secretary Boying Rimulya? Ito, number 2. Itinuturo siya ni General Bantag na involved sa nangyari na pagkakapaslang sa isang komentarista na si Percy Lapid. Ang may sabi po niyan si General Bantag at inisa-isa ni General Bantag yung mga pagkakataon na siya itinuturo niya ang mga possibility of involvement ni Secretary Rimulya dito sa pagkakapaslang kay Percy Lapid. Of course, hindi nag-prosper ang kaso. Alam naman natin sino mag-imbestiga sa kanya, kay Boying Rimulya. Hindi nga siya nagpailalim sa voluntary leave of absence sa kanyang office nang pumutok ang iskandalo na ito, even sa kanyang anak, mga kababayan. So, question of probity, bagsak po si Boying Rimulya tungkol dyan. Ito pa, pangatlo, hindi po ba na siya ang nagbigay ng pangbabaluktot hinggil sa pagpapadukot at pagkidnap kay Pangulong Duterte at iligal na ipinatapon nila at iligal na pinakulong hanggang ngayon sa International Criminal Court? That is an established question of probity. Hindi po tama yun kasi the ICC is a bogus entity. Wala po tayong treaty obligation sa ICC. Subalit ang nagmaniobra during the Senate investigation na ginawa po ni Senator Amy Marcos, lumalabas na major player pala sa pagpapadukot si Boying Rimulya laban sa dating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga kinasuhan sila doon sa ombudsman. So how will you have the gut
How will you have the kapalog mukha na mag-apply ka sa ombudsman, may kaso ka nga sa ombudsman, mga kababayan. So, diyan pa lang, magkakaroon ka na ng tinatawag na conflict of interest. Pag nagkaroon ka ng conflict of interest, ang iyong value of probity will now become highly suspect. Ibig sabihin po, nakakaduda ang motibo mo. May kaso ka pala sa ombudsman At marami ka palang mga involvement sa mga nakakaduda, kontrobersyal, at mayroong mga negatibong epekto sa pananaw ng taong bayan hinggil sa paghawak mo ng kapangyarihan at tungkulin mo sa gobyerno. Kaya suspect po ang kanyang tinatawag na value of probity. So requirement pala yan sa constitutional requirement yan ng isang ombudsman na maiupo ay kailangan po wala pong pagdududa na matuwid at hindi balasubas at hindi tarantado ang record ng isang ombudsman na uupo. So wala kang mga ganong kontrobersiya, wala kang bit-bit na mga bagahe. At alam natin, hindi po ganon ang pagkatao at track record ni Boying Rimulya kung ang pag-uusapan po ay ang paghawak nila ng poder at kapangyarihan sa gobyerno. Lalo na nang siya ay naging Department of Justice Secretary na nag-aakto siya na isa sa mga political operator and persecutor in behalf of Marcos and Romualdez na tinatarget nila ng tudo-tudo ang mga political opposition group, lalo na po ang nakalinyada sa grupo po ni former President Duterte at ni Vice President Sara Duterte. So, failure ka agad, mga kababayan. Mahalaga po na hindi kaduda-duda, hindi tarantado at walang balasubas na track record in public office or in status or stature of life, no, ang kanyang kalagayan sa buhay sa lipunan, hindi po dapat nakakaduda at hindi po konektado sa mga hindi kaaya-aya, hindi ka nais-nais na mga record. Yan po ang ibig sabihin ng the ombudsman must possess probity. Ayun. Ano naman pong independence? Ito po ang sigurado tayong wala kay Boying Rimulya. He will be a partisan operator. If ever ipilit ni Marcos ang walang kahihiyang paupuin si Boying Rimulya as ombudsman. Sapagkat alam natin, maliban doon sa kaso na isinampa sa kanya at iba pa niya mga kasamahan sa ombudsman, ay mayroon din po siyang motibo dito na gamitin ang opisina at poder ng ombudsman upang ipitin at pilit-pitin si Vice President Sara Duterte at kung sino pa man na mga nakalinyada at naka-align sa Duterte political group. Hindi po tayo magpatumpik-tumpik. Yan talagang motibo niya. Klaro yan. Kasi hindi po independent na uri ng isang opisyal ng gobyerno si Boying Rimulya. Ito po ay partisan operator. Ibig sabihin, mayroon po siyang bias, mayroon po siyang kinikilingan, at mayroon siyang pinaglilingkuran na political interest at personal interest. Kaya po, hindi siya dapat i-appoint yan. Pero kahit ano pang sabihin ni Ka Eric, kung makapal ang mukha at apog ni Marcos, ipipilit niya po ito. Pero syempre, hindi din tayo pwede tumigil na magpuna at magsalita sapagkat ito po ay mahalagang opisina at bilang bahagi ng ating good citizens duty, we have to point out dito kay Boying Rimulya na dapat kahit ni katiting mga 1 pulgada lang, mga 1 pulgada ng pagkahiya, mayroon man lang sanang maiwan sa kanyang pagkatao na itigil na niya ang kanilang layuning maitim na balak na gamitin ang opisina ng ombudsman to weaponize the powers and office of the ombudsman to be another tool for political operations, demolition job, and persecution, particularly against the group associated or are actually part of the Duterte political alignment. Itigil na niya sapagkat hindi po interest ng taong bayan ang bit-bit niya. Even sa pagiging Department of Justice niya, alam natin po na nilalaro nila ang prosesong ito ng katarungan dahil sila mismo po ang nagtataglay kung paano hilutin, manipulahin ang mga pamamaraan dyan sa DOJ kung ang gusto nilang gawin ay tumutugma sa kung anong gusto nila Marcos at Romualdez.
Kaya po ang question of probity and question of independence, dito pa lang po bagsak na si Boying Rimulya. Okay. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong tungkol sa cash advance kasi nakakabahala. Mantakin mo yung binulgar ni Mayor ni Yorme Isko Moreno na umabot po sa 10 billion yung mga cash advances. And speaking of cash advances po at mga illegal na ginagawa pagdating sa mga pundo ng bayan, itong isang atribida at pasimuno ng pag-aasta na akala mo napaka-self-righteous, napaka-moral crusader daw, itong si Leila de Lima, lumalabas pala mga kababayan, ang kanyang record ng siya ay naging DOJ Secretary, ang kanyang unliquidated cash advances umabot noong 2015 alone ng 123 million pesos. Ngayon ang tanong, 4 na taon yata ito naging DOJ Secretary under the time ni Pangulong Noynoy Aquino. Siguro hindi bababa yan. On the average sa mga 400 million ang hinahanap sa kanya na unliquidated cash advances. Sa taong 2013, 14, 15 at 2016. Mga 4 na taon po na naging DOJ Secretary itong si Leila de Lima. So kung makaasta siya at hanapan niya ng butas at mga kung anong intriga, si Vice President Sara Duterte ay parabang walang hibla ng anomalya at katiwalian at kakalokohan ang kanyang naging track record even when she was not yet senator. Mantakin mo, sa isang taon niya, sa 2015 alone, the record speaks na mayroon siyang 123 million pesos unliquidated cash advance. Ibig sabihin po, kinuha ang pera, ginamit, hindi alam saan ginamit, walang balita, walang ulat, umalis na lang siya, hindi pa po ito na-discover nila Pangulong Rodrigo Duterte kaya hindi ito napuruhan, na mabuksan po ito. Subalit nang binalikan ang track record niya, even nang magsenador siya, ang dami niyang mga pinaparelease na walang resibo. Certification lang, by liquidation, by certification. May isa pa nakakatawa sa kanya. Habang binibira niya si Vice President Sara Duterte hinggil sa 125 million pesos confidential fund na in fact, ito po ay naipaliwanag at tumugma sa standard of audit ng Commission on Audit, hindi pa po kontento si Lula Leila de Lima, gusto niya pa rin pong hatawin si Vice President Sara Duterte. Take note 2015 din po ito nangyari, may record din. 91 million pesos walang supporting disbursement voucher. Basta na lang ginamit ang pera for confidential fund ng Department of Justice under kay Leila de Lima. 2015 din po, maliban sa 123 million na unliquidated cash advances na walang paliwanag, walang resibo, ito pa ang kanyang confidential fund. Walang mga intelligence project, walang case operation plan, at wala pong mga supporting vouchers of disbursement na wala na palang bula ang 91 million pesos na confidential fund sa Department of Justice nung si Leila de Lima po ay DOJ Secretary noong 2015 ito. Hindi pa natin pinag-usapan ang 2013, 2014 at 2015, 2016 na kumpletong mga reklamo laban sa kanya. Ngayon, ang nagbulgar po niyan, I think siya na ba ngayon ang magiging Senate Blue Ribbon Committee. Yan naman po ang Anti-Graft and Corruption and Anti-Abuse na committee sa loob ng Senado. I'm talking about Senator Marcoleta. Siya po ang nagbunyag nito na ang record ni Leila de Lima sa DOJ bilang DOJ Secretary pagdating po sa kanyang confidential fund sa isang taon lang 2015 ay nagkaroon po siya ng 91 million pesos na pagkuha ng confidential fund without disbursement vouchers, walang intelligence plan, walang intelligence project, walang case operation plan o COPLAN. Pero kung makahataw at makapag-criticize kay Vice President Sara Duterte, wagas. Akala mo napakamatuwid, no? Santa Santita di Muñeta din pala pagdating sa pundo. Mga kababayan,
So this is important na pinopoint out natin sapagkat yung mga nagbabato ng propaganda attack kay Vice President Sara Duterte na kuno na di umano si Vice President Sara Duterte ay nagnanakaw ng kanyang confidential fund dahil may mga alias names kapareho po ng Mary Grace Piatos, Rene Safari o ano pang mga pangalan, pero lumusot po ito at nireview ng COA under the rules of audit and the regulations pertaining to the audit of confidential fund utilization. Hindi po dinisallow, hindi po diniklara na illegal at mali ang pagkakagamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Samantalang yung nag-aakusa sa kanya, nako, ay mula Quiapo Church hanggang Baclaran po ay ganon kahaba ang mga illegal at questionable na paggamit nila ng mga cash advances at confidential fund nila the way we are exposing right now. Itong ginawa nila Ila de Lima sa isang taon pa lang yun at 2015 pa lang na umabot po sa 123 million pesos ang kanyang unliquidated cash advances sa DOJ as Secretary ng DOJ noong 2015 at the same year ay 91 million pesos po ang kanyang walang mga resibo at basta nawala na lang na parang bula ang 91 million pesos confidential fund sa Office of the Secretary of Justice na siya ang namumuno noon. Wow! Ito pa, ang pangalawa, ang tagapag-atake ni Sara Duterte na nagsisigaw-sigaw na papanagutin si Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian sa pundo ng bayan. Si Risa Hontiveros, maliban po sa kanyang pagkakadawit dito sa tanim witness laban sa kay Pastor Kibuloy, ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, ginawa niyang kwento sa tanim witness na ina-allege ni alias Rene na lumalabas 2 video na ang kumakalat ngayon sa social media, ay ginamit nila ni Hontiveros siya at biniktima sila ang iba pa niyang kasama upang bayaran at i-manipulate na gumawa ng kasinungalingan upang ipagdiinan ang mga kunwari illegal na involvement ni Pastor Kibuloy ng KOJC at nila President Duterte at Sara Duterte hinggil po sa guni-guni na binabangungot na si Risa Hontiveros sa tinatawag niyang Davao Criminal Group. Wow! Ngayon, maliban po dyan sa record ni Hontiveros sa tanim witness, mayroon po siyang 1 billion mahigit na pondo sa PhilHealth nang ito po ay isa sa mga pamunuan ng PhilHealth sa panahon ni Noynoy Aquino na pinapabalik sa kanila ng Commission on Audit. At hindi po ito lubusang naibalik. Ang alam ko po sa datos, mga 600 million po ang hindi naibalik. Mga bonus po nila ito at mga illegal disbursements na nagdeklara ang Commission on Audit na ibalik nila sa PhilHealth. At isa sa pasimuno po niyan ng ganyang iskandalo sa pera ng PhilHealth, walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Wow! Kung makaatake sila sa mga Duterte at makabirada sila, lalo na kay Vice President Sara Duterte, akala mo ang matitino ay sila. At kung titingnan mo, parang sila ay nasa moral high ground. Yun pala, ito ang katotohanan. Mga 1 bilyon po na pondo ng PhilHealth, dineklara ng Commission on Audit na illegal ang paggamit and so therefore dapat ipabalik. Yan, hindi rin po yan nasagot pa ni Risa Hontiveros maliban pa sa pagputok nitong panibagong iskandalo na kinabibilangan niya at ng mga tauhan niya itong tanim witness na lumabas po itong si alias Rene, mga kababayan. Pangatlo, sino pa po ang umatake kay Vice President Sara Duterte? Ito po sila Trillanes. Mayroon po silang mga record din na ang mga consultant nila ay kinwestiyon ng COA sapagkat sa mga nakaraang taon na senador siya, ang dami ng mga consultants niya na sinilip ng COA ay questionably. And it amounts to millions of pesos, mga kababayan. No? Yan pa. So, hindi po katakataka. Ito pa, si Franz Castro. Nananawagan sila kahapon dyan sa unang araw, no? Sa Kongreso, nagtipon-tipon sila. Tapos, inatake nila sa press conference si Pangulong Duterte. Inatake din po nila si Vice President Sara Duterte.
yung mga nagyayaw-yaw at umaatake po sa mga Duterte ay mayroon pong napakahaba ng mga record ng mga katiwalian at abuso sa pundo at poder na kanilang hawak. Halimbawa si Franz Castro, convicted po ito as child abuse. Kasong kriminal po ito at may kasamang pagkakakulong. Pero dahil sila ay protektado, sila po ay sakop ng alyansa nila Marcos at Romualdez, hindi po nakakulong si Franz Castro at sila sa Toro Campo, samantalang si Pastor Kibuloy po ay hindi pa naililitis ng lubusan, isang witness lang at isang complainant lang, at hindi pa po siya nakakalabas hanggang ngayon. Even kay Pangulong Duterte, mas malala. Pinadukot na ng gobyerno mismo ni Marcos at ipinatapon sa Netherlands, pero yun pala dineklara ni Boying Rimulya na wala daw po ang mga ebidensya na magpapatotoo na may naganap o ginawang crimes against humanity si Pangulong Duterte, kaya bahala na daw ang ICC kung anong gagawin nila. Di ba kalokohan yon? Wala palang ebidensya eh. Wala pala kayong hawak na sapat na batayan at testigo upang ma-establish ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF na mga kalokohan at katarantaduhang kaso na crimes against humanity, mismo si Boying Rimulya na DOJ Secretary ang nagdideklara na wala po silang hawak na ebidensya. Kaya bahala na po ang ICC. My goodness. Pwede ba yun paglaruan mo ang kalayaan ng iyong mamamayan at lalo na po ng isang may edad na sakitin at mahina na naging Pangulo ng Bansa sa isang pagkakataon na hindi pala ang kaso ay matino at makakatayo dahil hindi naman yun ang kanilang layunin, basta lang nilang pinatapon, pinadukot si Pangulong Duterte. Now, ito pala ang dahilan, mga kababayan, kung bakit ang mga investigators ng ICC balik ng balik po sa Pilipinas ng patago, palihim. Kunwari pa na walang ugnayan o kooperasyon ang gobyernong Marcos Romualdez, pero labas-pasok na po ang mga illegal na operation ng investigators ng ICC. At kinakausap nila ang mga matataas na nakakulong na mga kadre ng CPP, NPA, NDF sa Camp Bagong Diwa. At may niluluto silang panibagong anggulo ng crimes against humanity na gagamitin na naman sa panggigipit kay Pangulong Duterte. Ano po ito? Ito naman po ay ang extrajudicial killing sa mga aktivista at human rights defenders daw. So they are cooking up something. Itong si Cristina Conte na abogada ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, they're trying to concoct, they're trying to formulate something na tanim biktima, tanim kaso ulit, para lamang tambakan ng gawa-gawang kaso ng extrajudicial killing si Pangulong Duterte, and this time, hindi lang po sa war against drugs nila titirahin si Pangulong Duterte, kundi pati po sa pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. This is very serious challenge now. Papayagan ba ito ng Armed Forces of the Philippines na ang pinaka-successful, pinakamatagumpay at pinakamatatag na programang ginawa ni Pangulong Duterte, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay gagamitin ng CPP, NPA, NDF para idugtong sa issue ng mga tinatawag na extrajudicial killing, at para ito ay ipadissolve sa gobyerno ni Marcos, palalabasin na naman ng CPP, NPA, NDF na ang pagkamatay ng mga aktivista, pagkamatay po ng mga labor union leaders at ng so-called human rights defenders nila ay utos din daw ni Pangulong Duterte gamit itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya pala, pabalik-balik po dito sa Pilipinas itong mga bogus na investigators ng ICC, sapagkat kung hindi nila ma-establish ang crimes against humanity sa war against drugs ni Pangulong Duterte, ididiin pa rin nila at idudugtong itong extrajudicial killings sa mga namatay daw ng mga aktivista, pero actually mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na pinapalabas nila ng grupo ng NUPL, Karapatan, at mga kagaya ni Cristina Conte na sila daw ay pinagtatarget
ng gobyerno ni Pangulong Duterte kaya dumami ang mga namatay. Wow. So abangan natin ito kasi nag-leak na. Nag-leak na at tinumbok ni Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Pangulong Duterte, na binabalaan niya si Cristina Conte na napakalaki ng bunganga para mag-discuss ng live case tungkol kay Pangulong Duterte sa media. Samantalang bawal pala yan dahil may rules yan na tinatawag na sub judice na hindi ka pwede mag-discuss ng live case lalo na kung ito ay nag-i-involve sa merits of the case. Pero itong operatiba ng CPP, NPA, NDF sa pagkalaki ng bunganga niya at kahambugan, lumalabas na naghahanda sila ng panibagong anggulo o new aspects of special ops and demolition na ikakabit nila ang extrajudicial killing na sinasabi nila pertaining naman sa mga namatay, na aresto at mga dinahas daw ng gobyerno ni Pangulong Duterte with the creation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Ang tanong po natin, lalo na sa Armed Forces of the Philippines at sa taga NTF-ELCAC, hindi nyo ba ipagtatanggol ang napakapambihira at napakahalagang programang ito na binuo ni Pangulong Duterte? Ako handa kong ipagtanggol yan sapagkat isa po ako sa mga bumuo, nagsulat ng nilalaman, mission program, mission direction, mission design ng NTF-ELCAC na ginawa ni Pangulong Duterte as Executive Order number 70. Wow, ganun na lang pala ang mga nangyayari ngayon, ibinulgar mismo ni Senator Bato de la Rosa na maliban dito sa kanya ay may ginagawa pang mga hakbang ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives na pinoprotektahan, pinopunduhan at ginagamit nila Marcos at Romualdez para po magbuo ng panibagong attacking kaso laban kay Pangulong Duterte, AGK pa rin. At sasabihin nila na ito ay crimes against humanity. Second count naman ito or other count ito tungkol naman sa mga operatiba at mga miyembro ng CPP, NPA, NDF na namatay sa mga legitimate police and military operations. Walang tigil, unlimited ang mga panggigipit, pangbabastos at pangbabalahura ng grupo ng CPP, NPA, NDF na namamayagpag. Ngayon, and even sa press conference, pasigaw-sigaw pa sila, aristuhin, aristuhin, si Sara Duterte, aristuhin sa loob ng Kongreso. Pero puro komunista, teroristang tagapagtanggol ng CPP, NPA, NDF nakaupo at ginagamit sa press conference at propaganda ang supposedly ay sagradong building natin para sa ating Kongreso. Why? Well, when Martin Romualdez became speaker, yung building na yan ay naging building ng mga demonyo at buhaya na karamihan. Mga kababayan, kaya kasama na nila ang CPP, NPA, NDF sa paggawa ng ganitong pagsalaula at pangbabastos sa mga democratic institutions natin. So dyan muna tayo mga kababayan kasi maghahanda pa si Ka Eric para sa Bigwas ng Agila. Maya-maya po, 11 a.m., that's Monday to Friday. Daily po halos at kami po kasama ko dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy at si Attorney Bosantog. Maraming salamat sa ating masaya at matalas na talakayang bayan and thank you so much sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta at pagtangkilik sa ating live stream sa Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Facebook Live. Please don't forget to like and share and promote our channel and our videos. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay po kayo. God bless you always and God may also protect you and your family and so Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Abangan niyo po ang Bigwas ng Agila 11 a.m. mamaya. Marami din kaming mga magagandang talakayan at mga paglalahad ng katotohanan with Ma'am Lorraine Maribadoy. Mabuhay, maraming salamat. Bye for now.